Eto, isa ngayon sa pinakamainit na usapin sa social media. Anak ni Bongo at Pulong, mga kababayan, naglalabasan na po ng baho. Nako, matindi to ha. Di ba nung nakaraan, nauulinigan at naririnig po natin na may mga pahapyaw, na may nagtraidor sa kanilang tatay, na merong nagpauwi kaya nahuli, mga kababayan, itong si Digonyo at ayun nga, hinatid dun sa dahig. Hindi ko alam kung ano ang ugat at punot dulo ng awayan ng anak ni Bongo at anak ni Pulong Duterte. Pero siguro, ang iba sa inyo, nakita nyo na to, pero ipapakita ko rin ulit, mga ka-GP Natics. Ito pong palitan po na manghang nasalita nung dalawa. Ayan. Okay. Kita nyo ba? Hindi pa, syempre. Ayan, mga kababayan. Sabi dito, ang nag-aaway Isabel Duterte at itong si Crens Go. So, mga kababayan, si Isabel Duterte ay anak na babae ni Pulong. Si Crens Go ay lalaki. Sabi nung Isabel, weird lang dahil papa mo yung kausap in the process. Ano yung in the process? Naalam ko yan, pero wala pa tayo nakukuha. No? OMG, shocker. Sabi ni Crens Go, ang weird makita nung pre-debut photoshoot ni. Hindi ko alam kung ano pinagtatalunan. Parang may sense of entitlement ang dating. Nag-post pa siya sa likod ng seal. Weird. So weird. Parang feeling ko, mga kababayan, parang si BP Sara. I don't know, hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila dito. Pero, you bash someone related to the person who your dad works for. Sabi niya, binabash mo yung isang tao na yung tao na yon ay related kung saan nagtatrabaho yung tatay mo, sabi ni Isabel Duterte. Konting tingin sa pinanggalingan, keep your feet on the ground. So parang nanunumbat, guys. Etong anak ni Pulong Duterte na si Isabel. Okay, hindi ko na tinakpan. Makikita nyo rin naman yan sa social media. Bakit tatakpan pa natin? At saka, naka-public document, public, hindi naman siya naka-private. Okay? Sabi dito, you've been to places I've never been to. Oy, nainggit pa ata. So don't hit me with the entitlement bullshit. Patay. Kasi you know who between the two of our families hold a bigger scandal. Naku po! Mga kababayan, sabi ng anak ni Pulong Duterte, alam mo sa sarili mo kung sino ang merong pinakamalaking scandal. If you've lost that much respect, kung tatanggalin mo, kung talagang babalahurain mo kami, okay? I won't hesitate to spill everything I know about yours. Paktay na. Sabi ni Ludovic Biel, Pasao, Bared, yan yung nag-debut, may pictorial sa Malacanang. Oy, pasend naman yan. Ano ba yan? Kababayan ko. Ang admin ang may topak. Ako, may topak. Diyos ko. Bakit naman ako magkakatopak, guys? Ako psychiatrical exam ako, ha? Kaya, hindi po mangyayari yan, may topak. Kasi wala po sa bukabularyo ko yung pagiging topak. Diba? Mga kababayan, eto nakikita na natin ngayon, sana nga dumating sa punto na sila na yung maglaglagan. Para, syempre mga kababayan, sino pa ba ang makakapagpatunay ng kanilang mga kabaliwan, ng kanilang mga itinatago na basura? 'Di ba? Kung hindi naman, yung mga kaalyado rin nila, nakadikit nila, na alam po ang mga pinaggagawa nila. 'Di ba? Pag sila naglaglagan, mga kababayan, mas kapani-paniwala yun. Lalo na kung may mga ebidensya to substantiate the allegation, patay.
Sabi ni Maming Talyada, pare-pareho talaga ang ugali ng mga Duterte. Mariza Imperio, hello? At si Julie Changsing, gusto mag-artista yan noon, di siya pinansin ng ABS-CBN. Sino po? Guys, sino? Hindi ko alam mga kababayan. Ito naman, nagchichika lang ako sa inyo. Sismoso ka, GP Ganun na nga. Diba? Hindi ko rin alam Baka alam nyo, sabihin nyo po sa akin. Diba? Oh. Anak ba ni Sara Duterte si Isabel? Sabi po, yung post kasi ang caption, anak ni, daughter ni Pulong at son ni Bongo. Mga ka-GP Natics. Whatever. Kung sino man, kung anak yan ni Sara, bahala na sila. Basta Duterte versus Bongo. Mga kababayan. Alam naman po kasi natin, unang-una, tingnan nyo Sara Duterte, mga kababayan, si Pulong at itong si Baste, kung napapansin ninyo, 'di ba minura pa nga ni ni Baste yan si Bongo Tama? Kasi ayon po sa nakalap nating impormasyon, etong si Bongo, mga kababayan, ay malapit kay Hanilet. Malapit kay Hanilet. Siyempre mga kababayan, etong si Sara, etong si Pulong at itong si Baste, iba naman po ang nanay nila. Ang nanay nila ay si Zimmerman. Tama? Yun ang nanay nila. Iba naman yung kay Kitty, si Hanilet. Pero si Bongo daw, mga kababayan, ay dikit nga dito kay Hanilet. Tapos ngayon, may usap-usapan din sa social media, kaya lang hindi natin, pwedeng sabihin, baka mamaya madali tayo kasi may usap-usapan diyan na tungkol sa pera. 'Di ba? Kaya po biglang-bigla daw Karalos Mika na itong si Duterte ay nilaglag. Mukhang may hinahabol ang mga ito. At 'di ba? Dinivulge din ni Secretary John B. Cremulya na itong mga magkakapatid na Duterte ang nagpauwi talaga kay Digong, mga kababayan. Kung sabi ko kung totoo to, ibig sabihin kasi kapansin-pansin, nagpaiwan si Sara. Hindi po sumabay sa eroplano. Hindi kaya gusto niyang isakripisyo yung tatay niya to gain media mileage, to gain empathy, sympathy para po sa 2028 election. Diba? Ang lahat ng mga tao may nakapaligid dito, talaga may mga vested interest. At kung nag-aaway-away yung kanilang magulang, mga kababayan, hindi imposible na mag-away-away din ang kanilang mga anak. Kasi alam nila, sabi nga doon ni Isabel, alam mo sa sarili mo kung sino ang may pinaka malaking baho. Wag mo akong subukan pag ipagpapatuloy mo ang pambababoy sa pamilya namin. Sabi niyang ganun. 'Di ba? I won't hesitate to spill everything I know about yours. Coins go. Ano kaya yon? Lalaki, mga kababayan. Ano kaya yung niya? Hindi kaya gumagamit din? Hindi kaya, hindi ko alam. Hindi kaya nagtutulak? Hindi kaya, ano lang yon, mga, syempre tayo naman, nag-iisip lang. Naglalaro lang yung marumi nating isip. Ang dami pala dito ngayon mga iyakin, mga Dutertes, mga tanganista. Mag-iyakan lang kayo. Binibigyan ko na nga kayo ng idea. Nag-aaway ngayon yung mga anak ni Bongo, anak po ni Pulong Duterte. O, sali na kayo. Diba? Sabi ni Kyrish Vlog, tinanong ko na po si Google, anak nga po ni Paulo Duterte. Sorry, hindi pala kay Sara. O, kita nyo, mga kababayan? No choice si Dutz, kaya umuwi na. Kaya nga, tinanggihan kasi ng China Diba? Pero mga kababayan, nagtataka kayo, yung mga kaaliado, alam na raw pala na mayroon ng warrant of arrest, pero pinauwi pa rin. Oh, sus, grabe.